umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Huwebes, dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Dadong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang kapistahan po sa ating pintakasing patron na si San Jose. Ngayon ay ang kanyang pagdiriwang o dakilang kapistahan bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Ating idinalangin, sinasama sa intensyong ito ang lahat ng mga ama at asawa ng bawat tahanan, lalo tigib dito po sa ating parokya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Makapangyarihan sa lahat.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na manunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ko sa amin. Ikaw naman, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa inyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama,
niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos, ang aking pangako sa Kaniya'y iiral, at mananatili sa Kaniya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan na'y hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig, upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kaniya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman, ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid o isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagdilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki
at ito'y pangangalanan mong Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapisahan po sa bawat isa. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pagkakaloob sa atin ng ating pintakasing ibig, ang ating pong patrong si San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, at atin pong isinasama sa atin pong panalangin ang lahat ng mga ama, lalo tigit ang mga naririto, ganun na rin ang mga wala dito, ang mga ama, asawa na hindi lang wala dito kundi nagwawala pa, yung iba ay nagwawalwal pa, yung iba ay naliligaw pa ng landas, yung mga ama at asawa na ibang bahay ang napapasok, yung mga ama na talagang humaharap sa matinding pagsubok, yung mga ama na may pinagdaraanan, yung mga ama na may sakit, yung mga ama na may pinanghihinaan ng loob. Sa mga ama po na naririto, maraming salamat. At kayo po ay naririto. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya kahit na mahirap, lalo tigit na hinahamon tayo ng napakaraming krisis. Kaya sundan natin ang halimbawa ni San Jose, isang ama, isang asawa rin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang ilan sa mga kwento na kung saan nabanggit si Jose. Sabi dito, si Jose ay nakatakdang pakasal kay Maria. Si Jose ay isang taong matuwid. Pero dito po, sabi, nag-iisip-isip si Jose kung hihiwalayan niya na ba si Maria. Kung itutuloy ba niya ang pagpapakasal, o kaya naman paano niya hihiwalayan ito ng lihim, dahil para sa kanya medyo nahirapan siya dahil nga nalaman niya ng buntis o nagdadalang tao si Maria, hindi pa naman sila nagsisiping, hindi pa naman sila nagli-live-in. Paano yun? Kaya ang Diyos na rin mismo ang kumilos, dahil ang Diyos ang pumili kay Jose para maging asawa ni Maria, para maging ama ni Jesus. Magandang bagay din naman yun, na mapagnilayan natin. Sa mga may asawa po dito, lalo na dun sa mga sinusubok ang kanilang yung kanilang relasyon bilang mag-asawa, kung babalikan nyo lang lagi, ang Diyos ang pumili sa inyo. Ang Diyos ang pumili na mapapangasawa ninyo. Tama ba? Hinayaan nyo bang ang Diyos ang pumili? O ipinilit nyo lang ang iyong sarili sa isa't isa? Napilitan ka lang ba? O sadyang naging malaya din ang pagpayag mo sa Diyos sa pinili niya para maging asawa mo? Di ba magandang mapagnilayan yun para kakapitan mo talaga. Kasi, di ba, binigyan ka naman ng desisyon eh. Kaya ni Jose, hindi naman siya basta pinilit lang, kundi inilatag ng Diyos sa kanya kung ano ang kanyang haharapin, kung ano ang kanyang magiging misyon. Misyon ang pagiging asawa, misyon ang pagiging ama ng tahanan. Inilatag yan, ibinigay yan o inialok yan kay San Jose, at nagdesisyon si San Jose
Nang siya po, no, sabi ng magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ito ay isang desisyon na ginawa niya bilang pagsunod sa Panginoon. Sa mga may asawa dito, gising. Balikan niyo ulit. Diba? Tinanong naman kayo, nung kayo ay magpakasal, bago kayo magpakasal, nag-usap naman kayo. Itutuloy ba natin ito? At pumayag kayo, nagsabi kayo, opo, Father. Opo. Diba? Pinili kayo ng Diyos para sa isa't isa. Wag sana ding hayaan na parang pinipilit na lang natin na magsama. Mahirap po yun. Ibig sabihin, hindi ka malaya. May kalayaan tayo. Malaya tayo na magmahal. Ayon sa konteksto ng pag-aasawa, dapat malaya, hindi napipilitan. Dapat malaya, hindi nabibigatan dahil sa mga responsibilidad na nakaatang sa inyong mga balikat, lalo na sa mga ama at asawa na naririto ngayon. Kung sakali po na medyo naguguluhan din kayo, naintindihan ka ni San Jose. Kaya nga nandiyan dyan, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Nandiyan si San Jose para maging huwaran, para tularan ng mga ama at mga asawa, lalo tigit ang mga naguguluhan ang kanilang isipan. Kaya nawa, katulad ni San Jose, mga tatay, mga ama, mga asawa, magising na din kayo. Gumising na rin. Tingnan po ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong pamilya. Ano nangyayari at nasaan ang inyong mga anak. Huwag kayong kasi kayo po, katulad ni San Jose na lagi natin binabanggit, tagapagtanggol, tagapangalaga, tagapagturo ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga anak po ninyo nasasaktan na. Ang mga anak ninyo naaabuso na ng ibang tao. Ang mga anak ninyo sugatan na. Tatay yung kailangan na naririyan para ipagtanggol o protektahan ang inyong mga pamilya. Alam ko po, mahal na ang gasolina ngayon. Isa yan sa iniisip din ninyo. Lalo na yung mga namamasada, tricycle, nagmumotorsiklo. Mahal na ang gasolina. Pati ba yun, iisipin pa rin natin, pati ba yun ay hahayaan natin na mawasak ang inyong pamilya sa mahal na mga bilihin, sa mahal na mga gastusin. Kaya kailangan mas maging masinop, mga ama, si San Jose, nabuhay niya ang kanyang mag-ina, si Jesus, si Maria, sa pagiging karpentero, na noon ay minamaliit ng mga tao, pero nabuhay niya at naitaguyod niya ang kanyang pamilya sa isang marangal na pamamaraan. Kaya kaya niyo po yan. Kayanin niyo para sa pamilya. Kayanin ninyo para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyong mga tatay at asawa, kaya mo yan, pre. Sige nga. Yung mga nasa likod, sabihin niyo nga yung mga kumpare niyo, mga kaibigan niyo, kaya natin to. Focus lang. At huwag niyo pong mamaliitin yung halaga at kapangyarihan ng pananalangin. Napakalaking bagay din na mga tatay nakikita ng kanilang mga anak, nakikita ng kanilang asawa na nagsisimba. Ibig sabihin, yung matibay na pundasyon ng inyong pamilya ay nakasalalay sa inyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ni San Jose, ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birhen Mahal, si San Jose maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsipag-alay ng mga tinapay nitong panahon ng ating pagnunobena. Ang lahat po ng inyong mga inaalay ay dinadala po natin sa mga nasa bilangguan, sa iba't ibang mga institusyon, ampunan nitong mga nakalipas na araw, at maging yung mga natutulog po sa lansangan ay nabigyan po natin ng mga tinapay mula sa inyo po mga alay. At ito po mga naririto ay papamahagi pa rin natin lalo tigit. No? Kung meron po kayong kakilalang may sakit, kumuha po kayo ng tinapay at dalhin niyo po ang tinapay na ito at nawa magdulot ito ng kagalingang pisikal sa lahat po na makakakain ng tinapay na ito. At mamaya, pagkatapos po ng misa ng 6:30, ay magkakaroon po tayo ng prosesyon at ilalabas po ang La Muerte, yung imahin na kung saan naglalarawan ng kamatayan ni San Jose. At pagkatapos din po ng misa, ay inihiling ko po kayo na sumama sa pagbabasbas po at pagbubukas ng ating pong public CR, bagamat hindi pa 100%, pero pwede na rin pong gamitin. At nakakatiyak po ako na pag kayo po ay umihi, kikiligin na po kayo. Hindi na po kayo magpipigil ng hininga, hindi na rin po kayo mandidiri. So yun po yung hangad natin. No? Sana bawat pag-upo ninyo, kikiligin na kayo. So pagkatapos po niyan, may munting salo-salo po dito sa likod. At pagdiwang po natin ang kapistahan ni San Jose. Sa mga naglilingkod po sa barangay, mayroon po kayong mga stab. Si Patrick, nasaan si Patrick?
Doon po kayo pipila para po may maiuwi po kayong munting handog mula kay San Jose sa tulong din ng ating benefactor. May bigas po kayo na maiuuwi para sa inyong pamilya. Pagpasensya niyo na po ang ating munting handog mula kay San Jose. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.